Ang Iran ay patuloy pa ding umaatake sa ibang Gulf states matapos ang Operation Epic Fury. Pero ngayon, isa sa mga bansang iyon ay nagsabing tama na at sawa sila sa pananakot ng Iran. Nagbigay ang Saudi Arabia ng babala, manatili kayong malayo sa aming airspace ngayon o kaya ay may kapalit. Kahit ang US ay nagulat habang ang mga Gulf states ay naghahanda sa isang gulo na hindi nila sinimulan pero determinado silang tapusin. Sabi ni Prince Faisal bin Farhan, Foreign Minister ng Saudi Arabia, hindi kami mag-aatubiling protektahan ang aming bansa at ang aming economic resources. Ipinahayag ito noong March 19 na ang pasensya ng Saudi Arabia sa Iran ay halos paubos na matapos ang isa pang pag-atake ng Iran sa teritoryo ng Saudi Arabia. Dagdag pa ng prinsipe, nakalaan sa Saudi Arabia ang karapatang gumawa ng military actions kung kinakailangan. Translation, leave us alone o babalikan namin kayo. Ang babala na pwedeng magpabago sa Gulf ay dumating matapos ang isa pang ballistic missile assault sa Saudi Arabia na isinagawa ng Iran bilang tugon sa joint US at Israeli strikes laban sa Iranian regime. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Noong March 18, inatake ng Israel ang bahagi ng South Pars gas field na pag-aari ng Iran, isa sa pinakamalaking offshore natural gas field sa mundo. Isa sa mga tugon ng Iran ay ang pagpapadala ng ballistic missiles sa Riyadh na ayon sa Saudi Arabia ay lahat ay na-intercept. Mukhang sinadyang i-timing ang pag-atake na ito kasabay ng meeting ng senior diplomats at foreign ministers mula sa ilang Gulf states at iba pang regional powers sa Riyadh. Mga delegates mula sa Turkey at Egypt ay nasa kabisera ng Saudi Arabia noong na-shoot down ang mga Iranian missiles at ayon kay Prince bin Faisal, ito ang pinakalinaw na patunay kung gaano kawalang pakialam ang Iran sa diplomasya. Ang babala ni Prince bin Faisal ay dumating kinabukasan ng umaga. Pero malinaw na hindi pinapansin ng Iran ang tawag na tigilan ang pag-atake. Noong March 22, iniulat ng Arab News na muling lumilipad ang Iranian missiles at drones at Saudi Arabia ay nananatiling target. 3 ballistic missiles ang lumipad patungong Saudi Arabia sa araw ng ulat, isa ang na-intercept habang ang 2 ay tumama sa uninhabited areas. Na-intercept din ng Saudi Arabia ang 23 drones sa pag-ataking ito na ipinadala ng Iran patungong eastern province ng Kingdom. Ang Sunday strike na iyon ay kasunod noong Sabado kung kailan ang air defenses ng Saudi Arabia ay tinawag din sa aksyon. Noong March 21, na-take out ng defenses ang 62 Iranian drones na ipinadala muli patungong eastern province. Ang nakikita natin dito ay pattern ng Iranian ballistic missile at drone launches laban sa Saudi Arabia na walang sign na tumigil. Hanggang March 22, nakapagpasabog ang Iran ng halos 600 Shahed drones sa Saudi Arabia kasama ang 45 ballistic missiles at 7 cruise missiles. Laban pa rin sa diplomasiya ang Saudi Arabia hanggang ngayon. Halimbawa, pinalayas nila ang Iranian military officials mula sa kanilang teritoryo at idineklara bilang persona non grata ang ilang key members ng Iranian embassy sa Saudi territory. Pinilit silang umalis sa loob ng 24 hours. Pero hindi tumigil ang Iran. Sa katunayan, pinalakas pa nila ang missile at drone strikes matapos ang babala ni Prince bin Faisal. Ngayon, naghahanda ang Saudi Arabia na sumali sa digmaan na ayaw nilang pasukin. Pero maingat pa rin ang bansa sa kung paano at kailan sila sasagot. Ito ay Military Strategy 101 dahil gusto ng Saudi Arabia na panatilihing predictable ang Iran, paliwanag ni Prince bin Faisal. Ipinapakita nito na darating ang counter-attack. Hindi lang natin alam kung kailan at higit pa rito, hindi rin alam ng Iran. Ayon kay Prince bin Faisal, hindi natatakot ang Saudi Arabia sa sunod-sunod na aerial strikes ng Iran kaya nagtatanong ang Iran kung nagkamali ba sila sa kanilang escalating missile at drone campaign. Ipapaliwanag natin kung bakit masisira ang reputasyong iyon kung sasali ang Saudi Arabia sa digmaan kontra Iran. Pero una, may mga senyales na seryoso ang Saudi Arabia sa pagsagot sa Iran, kahit indirect. Halimbawa, pinapayagan na ng bansa ang US na gamitin ang isa sa kanilang key military bases para sa operations na konektado sa Iran. Isang araw lang matapos magbigay ng babala si Prince bin Faisal, iniulat ng Iran International na binuksan ng Saudi Arabia ang King Fahd Air Base sa Taif para sa US forces habang nagpapatuloy ang kanilang campaign laban sa Iran sa Operation Epic Fury. May dahilan kung bakit gusto ng US gamitin ang base na ito. Nasa loob ito ng Saudi Arabia kaya medyo safe mula sa missile at drone strikes ng Iran. Hindi ito 100% safe pero nagbibigay ng oras ang distance at iyon ang kailangan ng air defenses sa base para masigurong tama ang counterattacks nila sa mga papalapit na projectiles. Bukod dito, ang base ay malapit din sa Strait of Hormuz para makapag-launch ng strikes laban sa Iran sa rehiyon na importante dahil ginagamit ng Iran ang blockading ng waterway bilang leverage sa Operation Epic Fury. Ito ay cooperation sa bagong level sa pagitan ng Saudi Arabia at US. Hindi ito nakita ng Iran at iyon ang miscalculation nila.
Tulad ng classic schoolyard bully, pinapalakas ng Iran ang threats bago pumasok ang mas malaki at mas malakas na kalaban. Ngayon, nasa Saudi Arabia na ang kalabang iyon at natatakot ang regime. At ngayon, nasa perfect position ang Saudi Arabia na direktang makialam sa Operation Epic Fury kung pipiliin nila. Sa direct conflict ng Saudi Arabia at Iran, may advantage pa rin ang huli, sa papel lang. Ayon sa Global Firepower, ika-16 ang military strength ng Iran sa mundo, habang ang Saudi Arabia ay ika-25. Sa manpower, may 610,000 active personnel ang Iran, 350,000 reserves at 220,000 paramilitary forces kumpara sa Saudi Arabia na may 247,000 active service members, 0 reserves at 150,000 paramilitary forces. Sa lupa, mas maraming tangke ang Iran, higit sa 3 times ang armored vehicles at libo-libo pang artillery. Sa dagat, 3 beses ang fleet ng Iran kumpara sa Saudi Arabia kasama ang 25 submarines habang wala ang Saudi Arabia. Pero mas mataas ang military spending ng Saudi Arabia, 6 times ng Iran bawat taon. Paano yun posible? Simple lang. Mapapansin mo, hindi pa natin tiningnan ng air power. Doon pa lang malaki ang dahilan at ipapaliwanag natin sa susunod. GFP comparison ay okay lang, pero hindi nito isinasaalang-alang na ang military ng Iran ay naapektuhan na ng Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion. Ang military ng Iran ay nakabuo para sa ground war, maliban sa paggamit ng missiles at drones, at mahirap nilang gawin iyon kung kailangan nilang tumawid sa Persian Gulf para gamitin ang manpower at ground equipment laban sa Saudi Arabia. Pinahirap ito ng US sa pagtarget sa Iranian Naval Fleet. Ayon sa US Central Command, nawasak ng US at Israel ang 100 warships ng Iran, kaya karamihan sa ground forces ng Iran ay nakulong sa kanilang sariling teritoryo. Mas lalala pa para sa Iran. Noong March 13, sinabi ni US Secretary of War Pete Hegseth na nawasak na nila ang higit sa 15,000 targets sa unang 2 linggo ng joint operation laban sa Iran. Halos 2 linggo pa ang lumipas, kaya tiyak na mas mataas na ang bilang. Ang missile launch volume ng Iran ay bumaba ng 90% at drone launches ng 95% kumpara sa unang araw ng digmaan. Ipinapakita nito na maraming launch sites ng Iran ang nawasak. Ayon sa Wall Street Journal noong March 18, claims ng Israel na 85% ng Iran's air defense network ay nawasak, kasama ang 70% ng ballistic missile firing capability. Ang military ng Iran ay nasa krisis at may tinatago ang Saudi Arabia na pwedeng kontra sa lahat ng advantage ng Iran. Kanina, sinabi natin na 6 times mas malaki ang military spending ng Saudi Arabia kaysa Iran at hint lang na ang Saudi Air Force ang dahilan. Ayon sa GFP, may 917 aerial assets ang Saudi Arabia kumpara sa Iran na may 551. Kasama dito, halos 100 more fighter jets, 4 times ang number ng dedicated attack aircraft, double ang helicopters at 22 aerial refueling tankers kumpara sa 6 ng Iran. Dito papasok ang air power ng Saudi Arabia kung lalaban sila kontra Iran. Pero mas malalim pa ito, kahit mukhang decent ang Air Force ng Iran sa numbers, luma na ang airframes nila. Gumagamit pa rin sila ng F-4s at F-5s na dati ay impressive pero luma na. Samantalang ang Saudi Arabia ay may modern fleet, F-15 Eagles at Strike Eagles, Eurofighter Typhoons at E-3 Sentry early warning aircraft. Sa F-15 lang, may 232 units ang kingdom, sapat na para malupig ang buong Air Force ng Iran. Isipin mo rin ang US at Israel na patuloy na umaatake sa Iran. Airstrike after airstrike, kasama ang Western fighter jets na ginagamit ng Saudi Arabia. Kung tutuloy ang Saudi Arabia sa threat nila, hindi na kailangan magsimula ng ground war laban sa Iran kung saan may advantage ang Iran. At dahil nasira na ang Iranian Air Defense Network, pwede gumalaw ang Saudi fighter jets at attack aircraft halos sa buong bansa. Nakick-in na ang ngipin ng Iran at pwede nang masira ng Saudi Arabia ang panga nito. Isa pa, kaya man mag-launch ng missiles ang Iran, hindi ibig sabihin helpless ang Saudi Arabia. Ayon sa International Institute of Strategic Studies, nagsimula ang Saudi Arabia sa long-range surface-to-surface missile program noong 1980s bilang response sa war ng Iran at Iraq. May 4 na underground missile bases ang Royal Saudi Strategic Missile Force. Bumibili rin sila ng missiles mula sa China mula pa noong late 1980s. At ayon sa Arms Control Association, may mga missiles sila na abot ang target sa Iran. Kasama dito ang DF-3 na may range na 2,600 kilometers at DF-21 East Wind na kayang lumipad ng higit 2,100 kilometers. Noong sinabi natin na nagkamali ang Iran sa attack sa Saudi Arabia, understatement iyon. Ayon sa Wall Street Journal noong March 23, ilang Gulf states ang papalapit na sumali sa laban kontra Iran, hindi nakakagulat dahil naranasan din nila ang mga attacks na naranasan ng Saudi Arabia, kasama ang United Arab Emirates sa mga ito. Sa katunayan, mas matindi ang sitwasyon ng UAE kaysa Saudi Arabia.
Iniulat ng WION News na na-shoot down ng UAE multi-layered air defenses ang 1,789 drones at 352 ballistic missiles hanggang March 23, kasama ang 7 missiles at 16 drones sa araw na iyon. Patuloy ang atake ng Iran sa UAE at nagsisimula na silang magplano ng response. Hindi pa military ang response, pero pwede itong pahirap sa ekonomiya ng Iran kung hindi susuko ang regime. Matagal nang may economic partnership ang UAE sa Iran na ginagamit ng Iran para makakuha ng foreign reserve currencies. Ayon sa CNBC, may billions of dollars ng Iranian money sa UAE at pwede lang i-freeze ng UAE para pasukin ang financial turmoil ang Iran. Kung isasama pa ang pagkuha ng Kharg Island ng US, mawawala ang terminal na responsable sa 90% ng oil exports ng Iran, magiging malaking sakuna para sa Iranian regime. Hindi kayang tumagal ng regime kung walang pera. Kapag hindi nababayaran ang sundalo, wala silang incentive na ipagsapalaran ang buhay laban sa US o Gulf states. At kung aalalahanin na economic crisis ang nag-umpisa ng protests na humantong sa Operation Epic Fury, pwede itong magdulot ng full uprising laban sa regime. Hindi pa na-freeze ng UAE ang Iranian assets, pero nag-iingat na sila sa Iranian assets sa kanilang teritoryo. Ayon sa Wall Street Journal, sarado na ang Iranian Hospital at Iranian Club sa Dubai at sinasabi ng UAE na target nila ang IRGC. Sabi ng UAE government, patuloy ang debate sa UAE kung dapat ba nilang gamitin ang military. Sa Bahrain, may mga senyales na pwede na ang direktang involvement. Ayon sa AA, naglunsad ang Iran ng 147 missiles at 282 drones sa Bahrain hanggang March 23. Muling nakikita natin ang Iran na nagiging Gulf bully. Pero bago pa lumabas ang figures, tila nakikipagtulungan na ang Bahrain sa US sa Operation Epic Fury. Noong March 13, iniulat ng The New York Times ang verified video na nagpapakita ng ballistic missiles na inilunsad mula Bahrain patungong Iran. Bilang karagdagan, nasa Bahrain din ang US Navy 5th Fleet kahit hindi malinaw kung American o Bahraini ang missiles. Alam natin na at least isa ang gamit ang American-made equipment kaya may cooperation sa equipment level. Ano ang sinasabi ng US tungkol dito? Ngayon, hindi pinapakita ng US kung tutulungan ng Gulf nations ang Operation Epic Fury, pinapayagan silang magsalita para sa sarili. Ginawa na iyon ng Saudi Arabia. Nagbigay na sila ng babala at tulad ng US, pinapanatili nilang predictable ang Iran sa nangyayari. Sa UAE, pinag-uusapan ang asset freezing at kahit hindi masyadong nagsasalita ang Bahrain, malinaw na ginagamit ang bases doon para atakihin ang Iran. Nagsisimula ng maranasan ng Iran ang resulta ng kanilang ginawa. Ang strategy ng regime na magdulot ng chaos sa Gulf ay para hikayati ng US na umatras. Pero naharang ang mga atake na iyon at naghahanda ang Gulf states na sumagot. Kailangan nila. Pinilit sila ng Iran at kailangan nilang protektahan ang infrastructure target. Sa susunod, ilang options. Pwedeng direktang sumali ang Gulf states sa Operation Epic Fury. Nasa magandang posisyon ang Saudi Arabia, pati na ang Bahrain, UAE, Qatar, Oman at Kuwait. Lahat may drones, cruise missiles at ballistic missiles para ipadala sa Iran ayon sa IISS. May access din ang UAE at Saudi Arabia sa exported Storm Shadow missiles na napatunayan na epektibo sa depensa ng Ukraine kontra sa invasion ni Putin. Maaaring gamitin ang missiles na iyon sa Iranian launch sites, posible dahil sa intelligence sharing ng US at Israel sa Gulf states. Isa pang option, pwede ring sumali ang Gulf states sa security ng shipping sa Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang 20% ng world's oil at liquefied natural gas. Kakailanganin nilang labanan ang Iranian fast boats at drones, pero mawawala rin ang leverage ng Iran sa US sa Operation Epic Fury. Control sa Strait of Hormuz pwede rin gamitin para pigilan ng tankers na mag-angkat ng oil ng Iran, dagdag sa economic shock ng UAE freezing Iranian assets at US na pagkuha ng Kharg Island. Tungkol sa Iran, kailangan nilang harapin ang Gulf states na naghahanda sa all-out war. Maaaring matatakot ang mga bansang iyon sa simula dahil alam ng Iran na sapat sila para lumaban sa kahit isa. Pero hindi lang isa ang lalaban sa kanila. Ilang Gulf states kasama ang US at Israel ang lalaban at limitado ang military ng Iran sa sariling teritoryo, walang kakayahan para humadlang sa aerial bombardments. Ito ang nangyayari kapag sobra na ang pananakot. Nagawa ng Iran ang chaos na gusto nila sa Gulf states pero hindi nila inasahan na babalik ang chaos sa kanilang doorstep. Tungkol sa mga bagay na hindi inasahan ng Iran, naglalabas ang US ng classified weapons sa Iran sa buong Operation Epic Fury. Mula sa attack drones hanggang sa stealth-enhanced Tomahawk cruise missiles, binubugbog ng US ang Iran gamit ang lahat na hindi alam ng regime na mayroon ng US.